Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan, matamis ngang tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay samin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay samin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay samin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay samin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay samin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay samin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin o nababasa natin ang ating kasaysayan sa ilalim ng liwanag ng Salita ng Diyos. Pagpasok ni Jesus sa templo sa Jerusalem, natagpuan niya ang sanay pinararangalan na pinakabanal na lugar sa lupa ay nilalapastangan ng mga vendors. Hindi ko alam kung may komisyon yung may-ari ng templo o yung namamahala ng templo sa mga vendors na ito, pero hinahayaan niyang nandun. Sinabi ni Jesus, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalingin yan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. May mga panindang hayop, kalapati, nagpapalit ng pera, mga nangangalakal. Tinaboy niya ang mga ito at nagsimula siyang magturo doon. Sinimulang muli gawin ang templo na kung saan ang salita ng Diyos ay pinakikinggan at pinagninilayan. Ganon din si Jesus ay dumarating sa ating buhay. Sa ating puso, luhaan, pumapasok sa ating kalooban. Nililinis niya ang banal na lugar na nadungisan dahil sa kasalanan. At tinatanim ang kanyang salita ng pag-ibig, ng pagmamahal. Nais niya ang bawat isa sa atin ay maging tahanan ng panalangin na kung saan nag-aalay ng mga sakripisyo at pagpaparangal sa Diyos. Katulad ng templo sa Jerusalem, kailangan ng puso at kalooban ng paglilinis dahil tayo'y templo ng Espiritu Santo, katawang mistiko ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kinilos ni Jesus ay malinaw
na paghahanda o preparasyon. Hindi ito kaso ng pag-init lamang ng ulo ni Jesus o pagwawala o hindi niya nakontrol ang kanyang sarili dahil sa galit. Hindi ito. Ang ganitong interpretasyon ay di tugma sa mas malawak na inilalarawan ng simboliko, malalim na aksyon sa parte ni Jesus. Nasa Jerusalem na siya at padating na ang kanyang pasyon at muling pagkabuhay. Upang tupdin ang misyon, kaya siya pinadala ng kanyang ama. Nagpunta muna siya sa templo at nilinis ito sa mga bagay na hindi dapat naroon. Ang paglilinis ng templo ay hudyat ng pangangailangan ng paglilinis ng puso ng bawat isa sa atin. Bilang paghahanda na maging bukas tayo sa Diyos. Hanggat di nalilinis ang puso at pinaalis ang hindi dapat naroon, walang lugar ang Espiritu Santo. Hindi tayo magiging tunay na malaya at maligaya. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, nadinig natin na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa tao, kundi ang laman ng kanyang puso. Saan nagmumula ang trahedya ng tao? Saan nagmumula ang pagnanakaw, pangangalunya, pagpatay, kahalayan? Ang lahat na ito'y resulta ng kung ano ang nasa loob ng puso ng tao. Dahil sa pagnanasa ng puso natin, kaya tayo napapahamak, pinapako sa krus. Nakita ni Jesus ang espiritu ng panghuhuthot, pagsasamantala at pagkakakitaan sa loob mismo ng templo. Di na tayo magtataka kung bakit palaging madaming paninda, di ba? Pagdating doon sa mga simbahan, dahil nandun din ang maraming tao, pwedeng mga lakal. Pagkakakitaan talaga ang simbahan, kaya kailangan maging maingat din tayo. Kaya naman ang katanungan, tayo bilang bahagi ng simbahan, anong nasa puso mo ngayon? Anong matatagpuan ni Jesus kapag siya'y tinagpo tayo? Nang pumasok si Jesus sa templo, nakita niya ang mga nangangalakal. Ganon din kapag tinignan niya ang nasa loob natin, parang palengke. Sabi nga niya, kuta ng magnanakaw. Ang mabigat pa nito, ginagamit natin ang mga banal na bagay para magsamantala, para ito'y pagkaperahan. Nalantad kay Jesus na sinasamantala ang tahanan ng Diyos para pagkakitaan at manlamang sa kapwa at kailangan niyang gibain ito upang itayo na muli ang bago. Itaguyod muli ang ating pagkatao. Simulan ito sa paglilinis ng ating puso na may sakit, sanhi ng ating pagdurusa, pinanggagalingan ng masamang nasa na di galing sa Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos ay parang patalim na binubuksan ang ating kalooban. Sinusuri kung ano ang nangyari, lalo na sa ating relasyon at pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Sa salitang ito, nagtitiwala ka ba? Di makakaila kay Jesus ang laman ng ating puso at maari niya tayong bigyan ng bagong pagnanais, bagong direksyon ng puso. Isa sa mga salmo sinasabi, magsasalita ka sa akin, Panginoon, dahil kung hindi, matutulad ako sa patay na nasa libingan. Papunta lamang tayo sa kawalan, pero sa paglilinis ay nangangailangan makaranas ng kamatayan sa parte natin. Mahalaga ang pagkawasak. Hayaan nating wasakin ng Panginoon ang lumang nilalang na nasa atin at tanggapin ang hamon ng kanyang salita. Ngayon, kung ang Diyos ay nagsasalita sa aking puso, ako ay totoong buhay, malaya, masaya, at nasa mabuting kalagayan dahil pwede niyang panibaguhin ang aking matigas na puso at gawin itong laman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon po tayo'y mananalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito at tinatagpo mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Panibaguhin mo ang aming mga puso upang maging karapat-dapat na ika'y manahan. Maging tahanan kami ng panalangin. Lumalapit kami sa mahal naming ina na si Maria, na ang kalinis-linisang puso niya na may tunay at karapat-dapat na templo ng Panginoon ay mamagitan sa amin. Niling namin to, lalong-lalo ng kanyang tulong upang maitalaga namin ang aming buhay sa kanyang anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.